25, it is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. At mas masaya po ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit ganun? Ba't ganun? Hindi, mas masaya ang tumatanggap kasi tumanggap siya eh. Hindi po. Sa Bible, sabi niya, mas masaya ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit po? Kasi pag nagbigay ka, binigyan ko si Ate Dari ng sandals. Then nakita ko si Ate Dari na ang saya-saya niya na sinuot yung sandals na yun. Di siyempre, mas masaya ka. Kapag ka nakikita mo yung binigyan mo na masaya, nandun yung joy sa'yo. Wow, grabe, buti natulungan ko siya. Nandun yung joy sa pagbibigay. Amen? On Proverbs 11 verse 25, whoever brings blessings will be enriched, and one who waters will himself be watered. Look, di po ba sa bomba? Sa bomba po. Kapag walang tubig po ang bomba, lalagyan mo yan ng tubig. Ilan ang tao pag nilalagyan mo sa bomba? Siguro mga 2 o 3, di po ba? So kapag nilagyan mo ng tubig yan at bombahin mo ng bombahin, kapag wala pang lumabas na tubig, lalagyan mo pa ng tubig yan. At kapag lumabas na ang tubig sa bomba, di ba napakarami na ang lalabas? Ilan lang yung binigay mo? 3 sigurong tabo, kay 4 na tabo lang ang nilagay mo doon. Tapos nung binomba mo na, marami na ang lumabas. Ganon din po sa Christian life. Na kapag nagbigay po tayo, konti lang po yung binigay natin pero nagbumula sa puso. Pero ang blessing po ng Panginoon na ibibigay niya sa atin, siksik, liglig at umaapaw. Kapag nagbibigay po tayo sa Panginoon, alam ng Diyos kung ano po yung puso natin. Kung tapat po ba tayo na nagbibigay, kung masaya po ba tayo, nandun ba yung joy natin sa ating puso na nagbibigay, alam ng Diyos po yan. At kapag nakita ng Diyos na may kagalakan din nagbibigay, tumutulong sa mga kapatid, mas grabe pa ang blessing na ibibigay sa ng Panginoon, kapatid. Parang gripo yan. Mas grabe yung tubig na lalabas at marami pang mga tao na mabibigyan ng tubig na yon. Marami pang mga tao na makakainom ng tubig na yon dahil lang sa 4 na tabo na ibinigay mo po sa bomba. Amen? Ganun po ang pagpapala ng Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon ay hindi po ganyan. Ang pagpapala po ng Panginoon ay dapat nakabukas. Amen. And 1 Peter verse 4, chapter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. We must be a good steward of God. Dapat maging good steward po tayo sa lahat ng blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag po tayong maging sakim sa blessing ni Lord. Kasi pag naging sakim po tayo sa blessing ni Lord, ang pagpapala po ay matatrap. Matatrap po ang pagpapala. Pero kapag nakita ng Diyos na palagi kang nagbibigay, gift po kasi yan eh, yung pagbibigay. Pag nakita ng Diyos palagi kang nagbibigay, ang pagpapala ng Panginoon ay aapaw sa iyong buhay. Hindi lang sa iyong buhay, pati sa pamilya mo. Hindi lang sa pamilya mo. Sa lahat. Ang plan mo mabibiyak dahil sa iyo. Amen. When we help others, when we give faithfully, we reap the joy of sharing, and God pours out His blessings in our lives. And number 4 po, the joy of knowing that as you serve the Lord, nothing happens to you except what God ordains. Yung kagalakan po na kapag nagsiserve ka po sa Panginoon, wala pong mangyayari sa'yo, kundi kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Ang mabuti ko pong alimbawang ito ay ang buhay po ni Job. Ang buhay po ni Job, di po ba? Si Job po, nasa kanya na po ang lahat. Mayaman po siya. Faithful po siya sa Panginoon. Pero po, nakita ni Satan kasi pinaglilingkuran ka ni Job kasi binibigay mo ang lahat sa kanya. Umaapo ang biyaya mo sa kanya, sabi ni Satan. Pero, sabi ng Satan sa Panginoon, kapag kayan ay naghirap, maglilingkod pa kaya siya sa'yo? Sabi ni Satan. So sabi ni Satan, kumbaga, nagpaalam pa si Satan sa Panginoon para galawin niya si Job. Diba?
Pero sabi ng Panginoon, sige, galawin mo siya. Huwag mo lang siyang papatayin. Huwag mo lang kukunin ang buhay niya. So ano pong nangyari sa buhay ni Job? Naging mahirap po siya, nawala po ang lahat sa kanya kasi anak niya namatay. Hindi po ba? Nagkaroon po siya ng sakit from head to foot, nagkaroon po siya ng bukol. Pero po, hindi po nawala ang faith ni Job sa Panginoon. Ang nakita lang po kay Job, yung kaibigan niya at yung asawa niya. Na kung saan yung kaibigan niya, inaalipusta pa siya. Na kung saan yung asawa niya, sinabi pa sa asawa niya, alikuran mo na, sumpain mo na ang Diyos mo. Sa mga nangyayari sa'yo, sumpain mo na ang Diyos mo. Pero anong sabi ni Job sa kanyang asawa? Hangal na babae. Paglilingkuran mo lang ba ang Panginoon pag meron lahat sa'yo? Paglilingkuran mo lang ba ang Panginoon kapag nasa iyo ang lahat ng biyaya? Hindi mo ba paglilingkuran ng Panginoon kapag nasa kahirapan ka? Sabi po ni Job sa Job chapter 1 verse 21, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. At hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yun po ang sabi ni Job. Sa gitna po ng kanyang kahirapan, sa gitna po ng kanyang dinaranas, yun po ang sinabi ni Job. At dahil nakita po ng Panginoon ang katapatan ni Job, doon po sa last chapter of Job, makikita po ninyo doon na doble po ang blessing na ibinigay at ibinalik ng Panginoon sa buhay ni Job. Di po ba? Doble-doble ang blessing. Napakabuti po ng Panginoon. Naalala ko po yung kami po dalawa ni Kuya. Dahil po sa kahirapan ng buhay. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon kasi dinala niya po kami dito sa Japan. Then, sabi ko parang nag-date kami ni Kuya na dalawa, nagkuruma kasi may kuruma siya. Then pinaalala ko sa kanya yung bus namin. Sabi ko, dati yung una sa Kalabaw tayo sumasakay, no? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sa baka tayo sumasakay. Sabi ko gano'n sa kanya, oo nga eh. Minsan pa nga, nahuhulog po kami sa ibabaw ng Kalabaw ni Kuya. Tapos naalala po namin ang kabutihan po ng Panginoon. Di ba ang Kalabaw may buntot? Lagi ka pang pinapalo pag nakasakay ka doon. Tapos sabi ko kay Kuya, pero ngayon, kuruma na yung sinasakyan natin, no? Hindi na Kalabaw. Sabi ko gano'n. Ano niyo po, minsan naiiyak kami ni Kuya. Umiiyak po kami dalawa pag naaalala po namin yung past namin. Kasi hindi po kami namulat sa totoong father po namin. Stepfather po yung nakamulatan po namin. At kami po yung panganay ni Kuya. Sa lahat po ng kahirapan sa buhay, kami po yung mamanas. Sabi ko, Kuya, grabe ang Panginoon mo. Dati Kalabaw yung sinasakyan natin. Ngayon, kuruma na. Sasakyan na. Tapos, kasi di naman mahuhulog pa tayo dito dahil may pintuan na itong sasakyan. Hindi na tayo mahuhulog, Kuya, no? Parang ganun ba? Kahit tanongin niyo po si Kuya. Sasabihin niyo po kung ano po yung naranasan po namin yung bata pa po kami. Tapos, siyempre, wala nang buntot ng kuruma. Sabi ko, hindi na tayo papaluin ng Kalabaw. Ayun, ganun sa kanya. Para lang tumawa kami kasi iiyakan na kaming dalawa eh. So, sabi ko, kapag naglingkod pala kami sa'yo, hindi mo kami pababayaan. Kapag naglingkod pala kami sa'yo, Panginoon, grabe ang blessing na ibibigay mo po sa amin. Pag naglingkod pala kami sa'yo, Panginoon, Lord, tapat ka rin pala sa amin. Yung ganun po ba? Lord, sabi ko, grabe. Hindi ko may paliwanag ang pag-alaka nararamdaman ko po sa ginawa ng Panginoon sa buhay po namin. Minsan, nasisi ko po ang Panginoon kasi kinuha niya ng maaga ang daddy namin. Sabi ko gano'n na, Lord, ba't gano'n? Ba't kinuha mo kaagad ang daddy? Sabi ng ibang tao, mabait si daddy, matulungin si daddy. Ang daddy mo ganyan, ang daddy mo ganito, ganyan. Bakit pinalitan mo naman ng ganito? Ng gano'n ang ugali? Hantay kayo sa batasan sa akong true father. Then, sabi ko gano'n, Lord, sorry po kasi nasisi kita noong una. Kasi siguro kapag hindi kami minulat sa gano'n, hindi rin po kami ganito ngayon. Siguro kapag kasi daddy pa yung naging daddy namin, siguro suplada kami. Siguro hindi kami ganito matured sa buhay. Kasi ninulat din po kami ng stepfather po namin na morning pa lang, sige, punta na kayo sa bukid, ganyan. Mag-aano tayo ng mais. Yung hirap ng buhay, siya po yung pumubog po sa amin kung bakit po naging ganito po kami. So,
So ngayon po, wala na po kami pinagsisisihan ni Kuya. Kasi nakita po namin kung ano po yung plano ng Panginoon sa buhay namin. Ganito po pala yung outcome ng ganong buhay, ganong klaseng buhay. So glory to God po for everything that He has done in our lives. Amen? At number 5 po, another joy of ministry is the wonderful fellowship you have with other people who are serving God. Yung fellowship po, di po ba? Jesus promised His servants that they would have brothers and sisters and mothers and children.